Ang nakaraan sa kwento ng ating bida na si Beorn. Si Beorn at Einar ay hindi na muna magiging magkasama sa loob ng labyrinth dahil si Einar ay haharap sa matinding pagsasanay sa kanilang shrine sa loob ng 6 na buwan. Habang naghahanap ng bagong makakasama ang ating bida, nakita niya ang pangalan ni Hirukod sa listahan, kaya naman nagpa siya silang bumuo ng grupo ng magkasama. Makalipas ang ilang araw ang nabuong grupo ng ating bida ay nakapasok na sa loob ng labyrinth at sila ay handa ng sumabak sa una nilang paglalakbay bilang isang grupo. Kung nagugustuhan mo ang series na ito, please like the video and subscribe to my channel para matulungan ako sa paggawa pa ng mas marami pang ganitong contents. Thank you mga Lodi Cakes. Ang grupo nila Beorn ay nakarating na sa portal, ngunit nabuksan na ito at sila ay naunahan na ng ibang grupo. Dismayado si Rotmiller dahil hindi nila nagawang mauna sa portal, ngunit iniisip naman ni Beorn na para sa kanya isang napakagaling na navigator daw ni Rotmiller. Ang grupo ay nagpasya na ding pumunta sa second floor. Ngunit si Beorn ay medyo dismayado pa din dahil hindi niya nagawang makuha ang experience points sa portal. Iniisip din ni Beorn na kailangan niya makahanap ng mga mapagkakatiwalaan na mga kasama upang magamit sa hinaharap ang glitch na shortcut. Ang grupo ay nakarating na sa second floor at ngayong pagkakataon sila ay napunta naman ngayon sa Beast Lair. Tinanong ni Hirukod kung ayos lang daw ba si Dualki. Dahil sa kakaibang amoy na meron sa Beast Lair si Dualki ay napasuka, kaya naman nandiri si Misha sa kanya. Tinanong din ni Beorn kung ayos lang daw ba si Rotmiller dahil mula sa kanyang background may essence ito na may abilidad ng matinding pag-amoy. Sinabi naman ni Rotmiller na sanay na siya sa amoy dito dahil sa 8 taon na siyang adventurer. Sinabi niya din na maraming kumunoy sa paligid kaya naman dumikit lang daw sila sa kanya. Ang grupo ay nagpatuloy sa paglalakad. Ang Beast Lair daw ay isang valley na parang isang maze, kaya naman trabaho daw ng mga navigator ang hanapin ang tamang daan para sa kanilang grupo. Sa kalagitnaan ng paglalakbay si Beorn ay nakatalo na naman ng iba't ibang klase ng mga halimaw. Kaya naman nagkaroon na naman siya ng mga experience points dahil dito. Dahil sa alert magic ni Dualki, nakakatulog na din daw ang ating bida ng diretsyong 6 na oras. Ang first-timer adventurer na si Dualki ay nagtataka kung bakit kailangan pa nilang magbantay kahit na may nilagay na siyang alert magic. Sinabi naman ni Hirukod na tanging halimaw lang daw ang nadedetect ng magic ni Dualki, kaya naman nagtaka si Dualki kung ano naman daw ang mali sa kanyang magic. Sinabi naman ni Hirukod na mas delikado daw ang mga adventurer sa loob ng labyrinth kesa sa mga halimaw, na ikinagulat namang marinig ni Dualki. Si Beorn ay napansin ang ekspresyon sa mukha ni Dualki, kaya naman iniisip niya na malamang ito na din daw ang maging huling pagpasok ni Dualki sa loob ng labyrinth. Sumapit na ang pangalawang araw ng grupo sa labyrinth. Si Rotmiller naman ay sinabi na malapit na daw sila sa portal papuntang third floor. Ang third floor daw ay isang malawak na mapa na kilala din bilang Pilgrim's Passage. Kahit na anong second floor daw manggaling ang isang adventurer, kapag umakyat daw ang mga ito parehong third floor lang din daw ang kanilang mapupuntahan. Ang starting point ng portal sa third floor ay nakadepende din daw kung saan nanggaling na second floor ang isang adventurer. Tinanong ni Misha kung nakarating na daw ba si Beorn sa third floor noon na sinang-ayunan naman ng ating bida. Namangha din naman si Misha sa kanya. Dahil 1 taon daw ang inabot niya bago siya nakaakyat ng third floor noon. Tinanong naman ni Beorn kung ilang taon naman daw noong naabot ni Misha ang pang-4 na palapag. Napaisip si Misha at sinabing 2 taon. Sinabi naman ni Hirukod na pareho daw sila ni Misha. Naiinis daw si Misha kay Hirukod dahil mas matagal daw siyang adventurer kay Hirukod, ngunit mas mataas daw ang rank nito sa kanya. Ang dalawa ay inawat na ni Rotmiller kaya naman tumigil na ang dalawa. Habang si Beorn naman ay napansin na mas naging seryoso daw ngayon si Rotmiller. Naiisip naman ni Beorn na nagtatrabaho ng mabuti si Rotmiller, kaya naman daw siguro na inis ito sa dalawang maingay. Sila ay nakarating na sa third floor. Bigla namang nagulat si Rotmiller dahil sa biglang pagpunta ni Beorn sa kanyang harapan, at ang dahilan nito ay ang mga pasugod na halimaw sa kanila. Nasangga ni Beorn ang halimaw, ngunit iniisip niya kung bakit nagkaroon ng halimaw sa starting point ng third floor. Iniisip ni Beorn na kung hindi lang daw sana panangga ang gamit niya malamang namatay na daw sana siya agad. Si Hirukod naman ay nasangga din ang isang halimaw, ngunit nabasag ang kanyang panangga, kaya naman gumamit siya ng skill na kayang mag-ayos ng kanyang panangga ng mabilis. Si Hirukod ay pinayuhan si Beorn kung paano kalabanin ang mga halimaw na ito, ngunit sinabi niya naman na alam niya na daw ito.
Si Bjorn ay nainggit sa essence na meron si Hirukod dahil sa sobrang effective daw nito bilang isang tank. Sa liit ni Hirukod nagawa niyang pigilan ang isang malaking halimaw. Gumamit na din ng magic si Dualki para tulungan si Hirukod. Kaya naman nagawa ni Hirukod na makabuelo at nagawang mapabagsak ang halimaw. Mula sa isang sulok may mabilis na kumilos at ginamit si Bjorn bilang tungtungan, tumalo ng mataas si Misha at handa na siyang umatake at tinapos din ang halimaw ng mabilis. Nakatanggap na naman ng experience point si Bjorn sa bagong halimaw, ngunit nagtataka pa din siya kung bakit may halimaw sa tabi ng portal. Tinanong ni Bjorn si Rottmiller kung may nararamdaman daw ba itong adventurer sa malapit. Agad naman siyang gumamit ng skill upang tignan ang paligid, ngunit wala siyang nakitang adventurers sa malapit. Ngunit gamit ang malakas na pang-amoy ni Rottmiller, may naamoy daw siyang mga tao dito kanina 2 minuto na ang nakaraan. Kaya naman si Bjorn ay sinabi na malamang pinapanood daw sila nito kanina habang nilalabanan ang mga halimaw. Sinabi naman ni Hirukod na baka may gustong mang-ambush sa kanila, ngunit si Rottmiller naman ay sinabi na hindi naman daw siguro. Sinabi ni Rottmiller na ang karamihan daw sa mga plunderer ay madalas gamitin ang discarding ito para mangbiktima ng mga iba pang mga adventurer. Si Misha naman ay sinabi na hanapin daw nila ang mga balak pumatay sa kanila at tapusin daw nila ang mga plunderer na ito para kumita daw sila ng malaki. Habang pinag-uusapan ang tungkol sa balak pumatay sa kanila, si Dualki naman ay nakikinig lang at kinikilabutan sa naririnig. Dahil alam ni Rottmiller ang diskarteng yun kanina na bilib naman si Misha sa kanya. Ngunit sinabi naman ni Rottmiller na naririnig niya lang daw ang tungkol sa paraan na ito. Unang beses niya lang din daw naranasan ang ganoong ambush kanina. Dahil sa sinabi ni Rottmiller sinabi naman ni Misha na hindi naman daw pala gaano nagpaparamdam ang mga plunderer. Tinanong ni Bjorn kung ilang beses na daw sila nakakita ng mga plunderer. Sinabi naman ni Misha na 8 beses na daw sa loob ng 5 taon niya nang naging adventurer. Nagulat naman si Bjorn at sinabi na ang akala niya daw ay laging nakakatagpo ang mga adventurer ng mga plunderer sa loob ng labyrinth dahil noong huling 3 buwan nakatagpo na daw siya ng mga plunderer ng 5 beses na. Sinabi naman ni Misha na napakamalas daw pala ni Bjorn, habang si Hirukod naman ay sinabi na 150 years ago marami daw talagang plunderer. Ngunit ngayong panahon ay kaunti na lang daw. Sinabi din nila na malamang si Bjorn daw ang dala nilang malas, kaya naman daw siguro balak silang patayin ng mga plunderer kanina, na ikinagulat naman ni Bjorn. Sinabi naman ni Rottmiller na nakakatagpo daw siya ng mga plunderer 1 beses sa 3 buwan. Kaya naman huwag na daw kabahan si Bjorn na isa siyang malas, na ikinatuwa naman malaman ni Bjorn. Ngunit agad naman siyang nalungkot nang mapagtantong napakadalang pa din ng 1 beses sa 3 buwan na makakita ng plunderer. Ilang sandali pa nakatanggap na naman ng experience points si Bjorn matapos tumalo ng mga halimaw sa gitna ng kanilang paglalakbay. Ang grupo ay nakarating na sa border ng Valley Region, kaya naman dito na daw muna sila magpahinga ng pansamantala. Pinili daw nilang magpahinga sa border dahil mas kaunti daw ang mga lumilitaw na mga halimaw dito. Napansin ni Hirukod na kanina pa daw matamlay si Dualki. Si Bjorn naman ay napansin din ito dahil madalas naman daw na madaldal ito. Sinabi naman ni Dualki na sira na daw ang kanyang imahinasyon tungkol sa pagiging isang adventurer. Malungkot si Dualki dahil malamang baka isipin daw nila na wala pa siyang muwang. Ngunit matapos niyang malaman na nagpapatayan daw pala ang mga adventurer, malamang maging katulad niya din daw sila kapag nagpatuloy pa siya sa pagiging adventurer. Noong naglalakad sila kanina inihahanda niya na daw ang posibilidad na maging mamamatay tao na din siya. Tinanong naman ni Bjorn na kung handa na daw ba siya. Napaisip si Dualki at sinabi namang handa na daw siya. Ngunit hindi niya alam kung magagawa niya nga daw ba talaga ang pumatay kapag dumating na ang pagkakataon. Iniisip ni Bjorn na puno ng takot at kalituhan si Dualki, ngunit normal lang naman daw ito. Sinabi naman ni Rottmiller na may tiwala daw siya kay Dualki. Tinanong niya din ang lahat kung pwede niya daw ba mahingi ang oras ng lahat dahil may gusto daw ipakita si Rottmiller sa kanila. Ilang sandali pa, sila ay nakarating na sa gustong ipakita ni Rottmiller. Sila ay pumunta sa isang mataas na lugar na merong magandang tanawin. Habang namamangha sila, sinabi naman ni Rottmiller na ngayong araw at ngayong oras lang daw lumilitaw ang mga umiilaw na bagay na ito. Hindi niya din daw alam kung bakit ito lumilitaw lamang sa 3rd floor. Si Dualki ay namamangha sa tanawin, kaya naman tinanong siya ni Rottmiller kung nagkaroon na daw ba siya ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang pagiging adventurer. Ang eksena ay naputol at nalipat kay Bjorn na kung saan siya ang naatasan na magbantay sa grupo.
Napansin ng ating bida na hindi pa din makatulog si Dualki. Iniisip niya din na naging mas kalmado na daw ang pakiramdam ni Dualki matapos nilang makita ang magandang tanawin kanina. Iniisip ni Bjorn na nasa 50 experience points na daw ang naiipon niya. Habang patuloy silang naglalakbay, iniisip niya na kailangan niya daw ng 150 experience points para maka-level up sa level 4. Ngayon ay level 3 pa lang siya, kaya naman 3 essence din daw ang pwede niyang makuha. Sa ngayon may 2 essence na ang ating bida, kaya naman hindi niya daw kailangan magmadali dahil may isang bakante pa naman daw siya para sa isang essence. Gusto din daw makakuha ni Bjorn ng magandang essence na babagay sa kanya bilang tank. Sinabi ni Rottmiller na nakarating na sila sa destinasyon nila. Ang lugar na ito din daw ang tirahan ng mga orc. Ang orc habitat ay ang lugar kung saan may pinakamaraming halimaw daw na lumilitaw sa 3rd floor. May special din daw sa lugar na ito dahil 8 rank pataas lang daw ang mga lumilitaw na halimaw dito. Iniisip ni Bjorn na ito daw ang pinakamagandang hunting spot para sa mga taong wala pang balak pumunta sa 4th floor. Habang nagsasalita si Hirukod, bigla namang may dumating na mga orc. Kaya naman naghanda na din ang grupo para labanan ang mga parating na halimaw. Ang mga orc ay sumugod na at sabik ng makipaglaban. Habang nasa harap ang 2 tangke ng grupo, nasa likod naman si Dualki at Rottmiller para alalayan sila Bjorn. Habang nasa frontlines sila Bjorn, si Misha naman ay tinatapos ang mga kalaban na pwede niyang tapusin. Habang umaasinta si Rottmiller, bigla naman siyang nagulat dahil sa isang orc na gumagamit ng magic. Ang orc na ito ay nagkaroon ng 10 segundo na buff sa kanyang physical abilities dahil sa magic. Ang orc ay biglang nakalagpas sa depensa nila Bjorn. Kaya naman oras na para kay Dualki na protektahan ang kanilang mage sa parating at nagwawalang halimaw. Ang halimaw ay napakalakas dahil sa buff. Naramdaman ng halimaw ang kanyang paghina. Kaya naman sinabi ni Misha na ubos na ang buff nito, at biglang nagkalat ang dugo paligid, kaya naman muli na namang nakatanggap ng experience points si Bjorn. Matapos mapatay ni Misha ang halimaw, nagwala naman ang isang orc na mage, ngunit madali na lang itong tinapos ni Bjorn, kaya naman muli siyang nakatanggap ng experience points. Ang grupo ay masaya naman natapos ang laban nila sa grupo ng orc. Iniisip ni Bjorn na inabot sila ng 8 minuto sa laban, kaya naman hindi na daw ito masamang oras. Iniisip din ni Bjorn na maganda daw ang nabuo nilang grupo ni Hirukod. Ang grupo ay paunti-unti daw na pumunta sa sentro ng orc habitat, kaya naman palakas din daw ng palakas ang kanilang mga nakakalaban. Matapos nilang makasalubong ng isang great warrior orc, madali lang daw nila itong tinalo. Kaya naman plus 3 experience na naman sa ating bida. Ilang sandali pa may matandang gumamit ng magic spell, at nagbato ng malakas na magic, na ikinagulat naman ni Bjorn. May lumapit sa grupo nila Bjorn, at sinabi na pagmamay-ari daw ng Jarwi clan ang teritoryo na ito, kaya naman pumunta na lang daw sila Bjorn sa ibang lugar. Nagtataka naman si Bjorn kung bakit naman daw pinagbabawalan ng isang clan ang lugar na ito. Sinabi ni Hirukod na active daw sa pang-anim na palapag ang clan nila, kaya naman ano daw ang ginagawa nila dito sa 3rd floor. Ang matanda naman ay wala daw balak sagutin ang tanong ni Hirukod. Alam daw ni Hirukod na pwedeng mang-angkin ang mga sikat na clan ng lugar sa loob ng labyrinth, ngunit hindi niya pa daw naririnig na may pagmamay-ari daw ang Jarwi clan sa floor na ito. Sinabi niya din na baka nagkukunwaring taga Jarwi clan lang daw ang matanda. Ang 2 leader ng grupo ay nagsimula ng magkainitan, habang si Bjorn naman ay iniisip na nagiging padalos-dalos na daw si Hirukod. Si Misha ay nagtago sa likod ni Bjorn, kaya naman iniisip ng ating bida na mukhang may tinataguan daw ito. Mula sa background may tumawag kay Misha na ikinagulat niya naman. Si Misha naman ay tinawag na kapatid ang tumawag sa kanya na si Talon. Bigla naman ito naiinis at sinabi na huwag daw siyang tawagin na kapatid nito sa harap ng ibang tao, kaya naman humingi agad ng tawad si Misha. Tinanong ng matanda kung kapatid niya daw ba talaga si Misha, na sinang-ayunan naman ni Talon. Dahil sa kapatid ni Talon si Misha, pwede naman daw siguro nilang sabihin ang rason kung bakit sila nandito, na sinang-ayunan naman ni Talon. Ang matanda ay sinabi na naghahanap daw sila ng Great Goblin Orc Essence, dahil kailangan daw ito ng kanilang clan. Kaya naman kung maaari umalis na daw sila Bjorn at bumalik na lang daw sa susunod kapag nakuha na daw nila ang kailangan nila sa lugar na ito. Iniisip naman ni Bjorn na napakalakas daw ng clan nila, para maghanap lamang ng isang hindi naman rare na essence. Sinabi ng matanda na kahit manatili sila dito, wala daw silang makukuha dahil sa babantayan niya daw ang kanilang pagkilos. Habang naiinis si Hirukod, iniisip naman ni Bjorn na nakadepende daw sa lakas ang batas dito sa loob ng labyrinth.
Sasabihin na ni Bjorn na aalis na sila, ngunit bigla namang pumunta sa harap si Dualki at susubukan niya daw ayusin ang sitwasyon. Si Dualki ay nagpakilala at matapos mabanggit na isa siyang 8th rank adventurer, agad siyang sinabihan na isang basura na ikinagulat niya naman. Ang matanda ay minaliit si Dualki at nagsabi ng mga masasakit na salita sa kanya. Sinabihan niya din ito na makapal ang mukha para tawagin ang kanyang sarili na isang mage. Naaawa daw si Bjorn kay Dualki, ngunit wala na daw silang magagawa. Si Hirukod ay naiinis at sinabing napakasama daw ng sinabi ng matanda. Si Bjorn naman ay naiinis dahil mapapahamak daw sila kung mananatili pa sila dito. Ang dalawa ay nagkainitan hanggang sa gumamit na lang ng kidlat si Hirukod para umatake. Bigla nang sumugod si Hirukod habang ang matanda naman ay kalmado lang. Si Bjorn naman ay biglang inatake si Hirukod na ikinagulat naman ng kanyang mga kasamahan. Sinabi ni Bjorn na kumalma lang daw si Hirukod. Habang kinakabahan ang ating bida, iniisip niya naman na muntik na daw silang mamatay dahil sa tinangkang gawin ni Hirukod. Ilang sandali pa, si Hirukod ay humingi ng pasensya sa kanyang mga kasamahan. Inamin niya din na nawala siya sa kanyang sarili at kumilos ng hindi nag-iisip. Muling sinabi ni Rottmiller na muntik na silang mamatay sa ginawa ni Hirukod. Kaya naman patuloy itong humingi ng tawad. Habang iniisip ni Bjorn na pagalitan pa ni Rottmiller si Hirukod, agad namang pinatawad ni Rottmiller si Hirukod dahil wala naman daw nangyaring masama sa kanila. Pinuri niya din si Hirukod na hindi naman nagugustuhan ni Bjorn na marinig. Iniisip ni Bjorn na napakabait daw ni Rottmiller para maging team leader sa isang grupo. Sinisinimi siya ang kanyang sarili, ngunit si Dualki naman ay sinabi na kung hindi daw nila kasama si Maisha baka tinapos na daw agad sila kanina. Dahil sa narinig naging maayos na agad si Maisha. Si Bjorn naman ay tumayo ang balahibo dahil mukhang alam niya na daw kung saan patungo ang usapan na ito. Si Misha ay biglang nagsabi ng kanyang problema sa kanyang pamilya. Siya lang daw ang hindi nakagawa ng kontrata sa Spirit Beast mula sa kanyang pamilya, kaya naman hindi daw siya gusto ng kanyang pamilya. Ang lahi ni Misha na Teranthrops ay may kakayahang makagawa ng kontrata sa mga Spirit Beast. Ang mga Spirit Beast ay may kanya-kanyang kakayahan para matulungan ang nagawa nito ng kontrata. Si Misha ay galing sa Carlston family, at dahil hindi siya makagawa ng kontrata, kinahihiya daw siya ng kanyang pamilya. Sinabi ni Misha na ayos naman daw ang pakikitungo nila sa kanya noong bata siya, ngunit noong nasa tamang edad na siya at hindi pa rin siya nakakontrata ng Spirit Beast, nilayuan na daw siya ng lahat. Sinasabihan din daw lagi siya ng halfling dahil sa may halong iba daw ang kanyang dugo. Maaga daw pumanaw ang kanyang nanay, kaya naman nawalan siya ng kakampi sa buhay. Umalis na din daw siya sa kanila dahil sa hindi niya na matiis ang panglalait sa kanya ng lahat. Kaya naman yun daw ang dahilan kung bakit siya naging adventurer. Ang dalawa naman ay nagdramahan matapos marinig ang kwento ni Misha. Si Bjorn ay nakokornihan na sa mga dramang nagaganap, kaya naman inakala niyang tapos na ang kwentuhan. Ngunit si Hirukod naman ay sinabi na gusto niya din daw magkwento tungkol sa sarili niya. Pangarap daw ni Hirukod ang maging isang blacksmith. Ngunit wala daw siyang talento pagdating sa pagiging blacksmith. Kahit nag-aral daw siya ng maraming taon para maging blacksmith, hindi daw talaga ito ang naging para sa kanya. Kaya naman sumuko na siya sa kanyang pangarap at naging adventurer na lang para mag-umpisa na ding kumita ng pera. Si Dualki naman ay nagkwento din at sinabi na siya daw ang pinakawalang talento sa kanila dahil sa kabila ng mataas na estado ng kanilang pamilya, hindi niya pa din daw nagawang makapasok sa Magic Tower dahil sa kakulangan ng kanyang talento. Dahil sa nangyari kanina, naiyak na naman siya nang maalala ito. Matapos ang kwento nila, nagdramahan na naman sila. Sinabi ni Rottmiller na galing na daw siya sa maraming grupo at ngayon lang daw siya nakatagpo ng ganitong klase ng grupo. Nagulat si Bjorn dahil biglang nagdrama din si Rottmiller. Sinabi ni Rottmiller na naiinggit daw siya sa kanila dahil mukhang wala daw silang problema. Humingi din siya ng tawad dahil sa nainggit siya nang hindi niya alam ang malulungkot nilang nakaraan. Malungkot din daw si Rottmiller dahil sa pinanganak lamang daw siya bilang normal na tao na wala gaanong talento. Pinalakas naman ng dalawa ang loob ni Rottmiller at sinabi na balang araw lalakas daw silang lahat at sisikat. Dahil tapos na magdrama ang apat, si Bjorn na lang ang hindi pa nagkwekwento tungkol sa kanyang sarili. Ang apat ay nakatingin sa kanya at sila ay umaasa na magkwekwento din si Bjorn tungkol sa kanyang sarili. Si Bjorn ay hindi alam ang sasabihin dahil hindi daw siya sanay sa mga ganitong klaseng usapan. Ngunit paunti-unti bumubuelo na si Bjorn at sinabi na wala na daw siyang nanay. Nalungkot naman ang dalawa matapos itong marinig. Dagdag pa ni Bjorn na namatay daw ang kanyang nanay noong ipinagbubuntis siya nito.
Ang tatay niya naman ay maaga din daw namatay matapos nitong pumasok sa labyrinth at hindi na nakabalik. Gusto daw makita ni Bjorn ang kanyang mga magulang ngunit wala na daw siyang magagawa tungkol dito. Ang grupo ay natahimik habang iniisip naman ni Bjorn na totoo ang kanyang mga sinabi dahil nanggaling daw ang impormasyon na ito kay Einar. Ang grupo ay nalungkot para kay Bjorn at sinubukan nila itong pasayahin. Si Bjorn ay iniisip naman na sana matapos na daw ang usapan na ito at magpatuloy na sila sa paglalakbay. Habang umiiyak ang apat, iniisip naman ni Bjorn na mukhang siya daw ang naging pinakakaawa-awa sa kanilang grupo. Iniisip ni Bjorn na ayos lang na maawa sila sa kanya dahil siya naman daw ang pinakamabilis na adventurer na nakarating agad sa 7th rank ng 3 buwan lamang. Si Bjorn ay bigla namang nalungkot matapos may maalala. Napansin ni Misha ang pagiging malungkot ni Bjorn at tinanong ito kung anong problema nito. Iniisip ni Bjorn na bakit nga daw ba naging kaawa-awa ang kanyang buhay sa loob ng game na ito. Habang nalulungkot si Bjorn, pinag-uusapan naman ng dalawa kung saan na sila pupunta. Nirekomenda ni Misha sa Greentail Swamps, ngunit sinabi naman ni Rottmiller na 6 na araw bago sila makarating doon. Sinabi ni Dualki na pumunta sila sa pang-4 na palapag, ngunit sinabi naman ni Hirukod na masyado pa daw maaga ang pang-4 na palapag para sa kanila. Iniisip ni Bjorn tama ang sinabi ni Hirukod, dahil marami na daw ang halimaw na rank 6 ang lumilitaw dito. Ilang beses din daw siya noon namatay sa pang-4 na palapag, dahil sa pag-aakalang kakayanin niya na dito. Si Bjorn ay nakapagpasya na, at biglang sinabi na pumunta sila sa pang-4 na palapag. Sinabi ni Bjorn na sa palagay niya magiging ayos lang kung pupunta sila sa pang-4 na palapag. Sinabi ni Bjorn na malakas naman daw sila ni Hirukod bilang isang tank, kaya naman makakagawa daw silang dalawa ng paraan para makatakas ang lahat kung sakaling makasalubong sila ng 6 rank na halimaw. Iniisip ni Bjorn na dahil sa essence ng vampira, kaya niya na daw kahit siya lang mag-isa ang tumangke sa 6 rank na halimaw. Medyo kulang daw sila sa damage, ngunit dahil may mage at 2 veteran siyang kasama kakayanin daw nilang makasurvive sa pang-4 na palapag. Ang dalawa ay nagbubulungan at sinasabi na masyado daw nag-aalala si Bjorn dahil sa isa siyang barbarian. Sinabi din ng dalawa na kayang-kaya naman daw talaga nilang makasurvive sa pang-4 na palapag. Naiinis naman si Bjorn dahil naririnig niya naman daw ang bulungan ng dalawa. Sa palagay ni Hirukod ay delikado pa din para sa kanila ang pang-4 na palapag. Ngunit nagdesisyon siya na magbotohan na lang daw silang lahat. Ilang sandali pa ang botohan ay natapos na. At ang kanilang grupo ay nagpasyang magpatuloy sa pang-4 na palapag. Ang pangatlong araw nila sa loob ng labyrinth ay sumapit na. Ang grupo ay nagdesisyon na din para magpahinga na daw muna. Sinabi ni Hirukod na mukhang hindi pa naman daw sila pagod, kaya naman nirekomenda niyang magpatuloy pa sila ng kaunti pang distansya. Sinabi naman ni Rottmiller na aabutin ulit sila ng 3 oras bago sila makahanap ulit ng magandang tulugan katulad nito. Ang grupo ay nagpasyang tumigil na muna at magpahinga. Si Bjorn naman ay napansin na saktong alas 9 daw ang naging pagtulog nila ngayong araw at sa mga nakaraang araw pa. Namamangha si Bjorn dahil sa galing daw ng navigation skill ni Rottmiller, dahil kalkulado daw ang nagiging bilis ng kanilang paglalakbay, depende sa mga madadaanan nilang magandang camping area. Tinanong ni Bjorn kung anong plano nila bukas. Kaya naman sinabi ni Rottmiller na bukas ng tanghali, mararating na daw nila ang Witch's Forest. Dahil sa bilis ng sagot ni Rottmiller, sinabi ni Bjorn na parang human GPS daw ito. Sinabi din nito na matulog na daw sila ng maaga dahil magiging nakakapagod na daw kapag dumating na sila mismo sa Witch's Forest. Ilang sandali pa, si Bjorn ay nagising na dahil sa paggising ni Rottmiller. Tinanong ni Bjorn kung oras na daw ba para magbantay siya. Ngunit sinabi naman ni Rottmiller na hindi pa. Tinanong ni Bjorn kung adventurer o halimaw daw ba ang problema, ngunit sinabi ni Rottmiller na pareho. Mula sa hindi kalayuan may naririnig silang humihingi ng tulong. Sinabi ni Rottmiller na naaamoy niya daw ang mga taong naamoy niya noon matapos nilang makapasok sa 3rd floor noon, na ikinagulat naman ni Bjorn. Sinabi naman ni Hirukod na kung sila nga daw ba ang mga plunderer kanina na nagtangka sa buhay nila. Sinabi naman ni Rottmiller na tama si Hirukod, malamang plano din daw ng mga ito na makalapit sa kanila, habang nagkukunwaring humihingi sila ng tulong gamit ang mga halimaw na naghahabol sa kanila. Nagtaka naman si Misha kung anong gagawin nila, dahil malapit na daw silang dumating. Si Bjorn ay naghanda na, at sinabi na kung wala silang tiwala sa kanilang pagkukunwari, huwag daw silang gumawa ng kalokohan. Ang mga ito ay pinahinto ni Bjorn. Kapag humakbang pa daw ng isang hakbang ang mga ito, babasagin daw ni Bjorn ang mga bungo nila.
Ang lalaki naman ay sinabi na patay na daw ang kanilang mga kasama. Kaya naman handa daw silang magbigay ng reward kanila Bjorn kung tutulungan daw sila nito. Sinabi ni Bjorn na isuko daw nila ang mga sandata nila, ngunit nag-aalala naman ang mga ito dahil sa mga halimaw na palapit sa kanila. Napansin ni Bjorn na nanunood na lang daw ang mga halimaw. Iniisip niya din na malamang natatakot daw ang mga ito dahil sa dami ng nakikita nilang adventurer. Sinabi ni Bjorn na kung hindi nila isusuko ang kanilang sandata, umalis na lang daw sila sa kanilang harapan. Ang tatlo naman ay nataranta sa sinabi ni Bjorn, kaya naman pumayag na sila sa gusto ni Bjorn. Ang grupo ay binitawan na ang kanilang mga sandata. Inutusan din ni Bjorn si Rottmiller na kolektahin ang mga sandata nila. Ang mga halimaw naman ay nagsimula ng umalis, kaya naman iniisip ni Bjorn na matatalino ang mga halimaw na ito. Ang isang babae ay nagpasalamat dahil sa pagligtas nila Bjorn sa kanila. Ngunit si Hirukod naman ay nakatingin sa ibaba, at agad nagpakilala sa magandang babae. Iniisip naman ni Bjorn na napakadaling lokohin daw ni Hirukod gamit lang ang magandang itsura ng babae. Ang dalawang lalaki ay nagpakilala bilang Irita Tyson at Hans Argot. Nang marinig ang pangalan na Hans, naalala niya naman ang unang plunderer na nakilala niya noon na may pangalan din na Hans. Napansin ni Bjorn ang pangalan nito, kaya naman sinabi ng lalaki na marami daw talaga ang may pangalang Hans sa mundong ito. Ang babae naman ay naiiyak pa dahil sa pagtulong nila Bjorn, nagpasalamat din ito sa kanyang Diyos na si Litlas. Nang marinig ang pangalan na Litlas, tinanong naman ni Rottmiller kung isang priest daw ba siya. Sinabi naman ni Elisa na tama si Rottmiller. Si Bjorn naman ay iniisip na nagkukunwaring priest lang daw ang babae, dahil ang totoo mga plunderer daw talaga ang mga ito. Bigla namang nagulat si Bjorn matapos makitang gumagamit ng divine magic si Elisa. Dahil sa ginawa ni Elisa, iniisip nilang priest daw talaga ito. Tinanong din ni Misha kung sigurado daw ba si Rottmiller na mga plunderer ang mga ito. Nagulat naman si Rottmiller dahil sigurado daw siyang sila ang kanilang naamoy kanina. Dahil ang mga priest ay mga banal na nilalang, naiintindihan daw ni Bjorn kung bakit ganito ang reaksyon ni Rottmiller. Tinanong ni Elisa kung sapat na daw bang patunay na isa siyang priest para malaman nilang hindi sila plunderer. Sinabi naman ni Bjorn na hindi pa sapat ang pinakita niya, kaya naman nagulat si Elisa. Sinabi din ni Bjorn na wala siyang pakialam kung isang priest si Elisa. Iniisip ni Bjorn na hindi mapagkakatiwalaan ang mga tao kahit na isa pa itong priest. Si Bjorn ay hinihingi ang pinangakong reward nila kanina. Si Elisa naman ay nalungkot at tinanong si Bjorn kung magkano nga daw ba ang halagang gustong makuha nila Bjorn. Sinabi naman ni Bjorn na sapat na daw ang 2 milyon. Sinabi naman ni Elisa na wala daw silang dalang pera ngayon, kaya naman magbabayad na lang daw sila kapag nakalabas na sila sa labyrinth. Sinabi naman ni Bjorn na hindi siya naniniwala sa mga pangako ni Elisa, kaya naman magbayad na lang sila gamit ang mga mahahalagang meron sila ngayon. Sinabi ni Bjorn na sapat na daw sigurong pambayad ang kanilang mga armor. Sinabi naman ni Hans na siguro sapat na daw ito, dahil sa buhay naman daw nila ang niligtas nila Bjorn. Ang mga armor nila ay natanggal na, kaya naman tinanong ng mga ito na kung pwede na din daw ba silang magpahinga, na sinang-ayunan naman ni Bjorn. Ngunit biglang humigpit ang hawak ni Bjorn sa kanyang sandata. Sinabi ni Elisa na gagamutin niya daw sila kung sakaling may injury sila. Ngunit si Bjorn naman ay naghanda na para sugudin si Elisa. Iniisip din ni Bjorn na dapat lagi daw inuuna ang healer sa laban. Ang paghampas ni Bjorn ay malakas na tumama, kaya naman tumilapon si Elisa sa malayo. Si Hirukod ay nagulat naman sa ginawa ni Bjorn, pati na din ang lahat ng nasa paligid ay nagulat ng matindi. Humingi naman ng tawad si Bjorn at sinabi na akala niya mga plunderer sila, kaya naman hindi niya daw napigilan ang kanyang sarili na umatake. Ang dalawang natitira naman ay natataranta dahil mukhang mamamatay na daw sila. Habang natataranta ang dalawa, bigla namang nagsuka ng dugo ang isang lalaki. Ang lalaki ay ginagamitan ng magic, kaya naman tinanong ni Hirukod kung ano daw ang ginagawa ni Dualki, kaya naman sinabi nito na wala naman daw siyang ginagawa. Si Elisa ay biglang bumangon at naglalabas ng matinding aura, kaya naman biglang napalingon si Bjorn dito. Habang si Elisa naman ay tinanong kung paano daw nalaman ni Bjorn na isa siyang kalaban. Kahit na alam pa daw nila Bjorn na isa siyang kalaban, wala na daw magagawa ang mga ito dahil ngayong araw na daw ang kanilang magiging katapusan. Iniisip naman ni Bjorn na napakamalas daw talaga ng kanyang buhay dahil sa mga nangyayari. Ang mga kasama ni Bjorn ay muli na namang naniga sa takot katulad noong nakalaban niya ang corpse golem. Si Bjorn ay sumigaw at sinusubukang gisingin sa sarili nila ang kanyang mga kasama.
Si Beorn ay muling natamaan ng solid si Elisa na ikinagulat na naman ni Hirukod. Mukhang wala pa din sa sarili si Hirukod at tinanong kung bakit niya daw inaatake ang babaeng priest. Sinabi naman ni Beorn na natakot siya, kaya naman inunahan niya na itong inatake. Karus Priest, ito daw ay isang hidden class para sa mga piling tao lamang. Makukuha lamang din daw ang class na ito matapos makarating ng panglimang palapag. Sa class na ito may kakayahan daw ang priest na makagamit ng divine at dark magic. Ang Karui ay isa daw evil god kaya naman kapag nalaman nilang isang Karui priest ang isang tao, agad daw nila itong binibitay. Upang mapanatili ang class na ito, kailangan daw palaging mag-alay ng buhay. Perpektong lugar din daw ang labyrinth para pumatay ng kanilang mga alay. Ang eksena ay nalipat na sa kasalukuyan kung saan pinapatay na ni Elisa ang kanyang mga kasamahan kanina. Sinisi din ni Elisa si Beorn dahil sa kanya namatay daw ang mga tauhan niya. Dahil sa bastos magsalita ni Elisa, sinabi naman ni Beorn na mukhang hindi daw ito napalaki ng tama ng kanyang magulang. Sinabi din ni Beorn na dahil daw kay Elisa kung bakit namatay ang dalawa. Pinagsigawan din ni Beorn na ipaghihiganti niya daw ang kanyang mga kaibigan na si Hans at Tyson. Ngunit si Beorn naman ay iniisip na suluhin ang mga kikitain sa mga armor ng dalawa. Si Elisa ay gumamit ng skill na may kakayahang bumuhay ng patay. Kaya naman si Hirukod ay nagulat matapos makita ang pangyayari. Iniisip naman ni Beorn na ang paggamit daw ng skill na ito sa mga patay ay ginagawang maging mas malakas pa ito kesa noong nabubuhay pa ang mga ito. Si Elisa ay inutusan na ang mga ito na tapusin sila Beorn. Ngunit sila Beorn ay madali lang naharang ang dalawa. Si Misha naman ay kumilos na din at inatake ang kalaban. Pati si Dualki ay tumulong na din sa laban. Iniisip ni Beorn na maganda na ang pinapakita nilang teamwork. Ngunit ang mga ataking ginawa ni Misha at Dualki ay hindi daw gagana sa mga halimaw na ito. Tinawag ni Beorn si Rotmiller. Ngunit sinabi naman nito na malapit na siyang matapos sa kanyang ginagawa. Ilang sandali pa si Rotmiller ay nagbato ng isang molotov. Ito ay tumama sa halimaw at nagawa itong masunog. Iniisip ni Beorn na apoy daw ang kahinaan ng mga undead. Ngunit si Elisa ay muli na naman gumamit ng magic at nagagawa niyang mahigop ang mga apoy sa paligid. Si Beorn ay natataranta dahil hindi sila makagamit ng divine magic na maaari sanang mapigilan ang ginagawa ni Elisa. Si Beorn ay sinabihan ang kanyang mga kasama na atakehin si Elisa. Habang sila ni Hirukod naman daw ang bahalang kumalaban sa dalawang undead. Iniisip ni Beorn na mabuti na lang kinuha niya ang mga sandata nito kanina dahil kung hindi mahihirapan daw silang makalaban ang mga ito. Ang tatlo ay pasugod na kay Elisa, ngunit sinabi naman ni Elisa na hindi sila mananalo laban sa kanya. Biglang naglabas ng Shadow Guardian si Elisa, at ang mga ito ay inutusan niyang tapusin ng mabilis ang mga kalaban. Ang grupo naman nila Misha ay madali lang naman tinatapos ang mga kalaban. Ngunit si Elisa ay ginamitan ng magic si Misha, at bigla ding may lumitaw na Shadow Guardian pasugod sa kanya. Si Hirukod naman ay dumating para tulungan sila dahil ito daw ang pinag-utos ni Beorn. Mabilis namang hiniwa ni Misha ang kalaban dahil sa gusto niya daw agad na matulungan si Beorn. Si Elisa ay naiinis na dahil wala nang promoprotekta sa kanya. Bigla din itong sumigaw at tinawag si Tyson at Hans. Nguniti lang naman si Beorn at sinabi na busy daw ang kanyang mga kasamahan. Si Elisa ay naiinis na at sinabing hindi niya daw malilimutan ang ginawa nila Beorn. Naghanda na din si Elisa ng magic upang makatakas sa lugar. Nagulat si Beorn dahil nagtatangkang tumakas si Elisa, habang si Elisa naman ay sinabi na hindi daw makakalabas ng buhay sila Beorn sa labyrinth na ito. Si Elisa ay tuluyan ng nakatakas, habang si Beorn naman ay iniisip na muntik na daw sana nila itong matapos kanina. Nakaramdam ng hindi maganda si Beorn. At siya ay biglang nakatanggap ng sobrang daming sumpa mula sa bruha na si Elisa. Iniisip ni Beorn na marunong ng curse magic si Dualki, kaya naman sinabi niyang tanggalin na daw ni Dualki ang sumpa sa kanya. Si Dualki ay hindi naman makapagsalita. Kaya naman sinabi ni Beorn na sinabi daw noon ni Dualki na nakakagamit siya ng curse magic. Sinabi ni Dualki na marunong siyang gumamit ng curse magic, ngunit hindi niya daw alam kung paano magtanggal nito. Si Beorn ay nakatingin lang kay Dualki, ngunit sa kalooban niya sobrang naiinis na siya kay Dualki. Dahil ang mga sumpang nilagay sa kanya ng bruha ay maaaring magpahina sa kanya ng permanente kapag ito ay hindi nagawan agad ng paraan. Habang tumatakbo si Beorn siya ay naiinis pa din dahil sa nangyari. Kinamusta naman siya ni Hirukod, kaya naman sinabi niya na ayos lang daw siya, ngunit sa kanyang isipan ay pakiramdam niya daw ay mamamatay na siya.
Sila Bjorn ay tumatakbo na daw ng 5 oras habang sumusunod naman sa kanya ang mga sumpa. Kung hindi lang din daw dahil sa kanyang essence ng vampira matagal na daw sana siyang bumagsak. Ang mga kasamahan ni Bjorn ay may mga sumpa din, ngunit hindi tulad sa kanya na sobrang dami dahil sila ay may 2 hanggang 3 sumpa lamang. Iniisip ni Bjorn na sobrang inis daw talaga sa kanya ni Elisa dahil sa 15 na sumpa na nilagay nito sa kanya. Iniisip ni Bjorn na kada hakbang niya ay humihina na daw ang kanyang katawan. Iniisip niya din na malamang may 30% pa siyang natitirang lakas bago siya bumagsak. Sinabi ni Rottmiller na kunting tiis na lang daw dahil malapit na daw sila sa kanilang pupuntahan. Si Bjorn ay nagulat matapos makita ang lugar. Dahil ang lugar na ito daw ay ang Witch's Forest. Ang eksena ay nalipat 5 oras bago sila umalis kanina. Si Rottmiller ay hindi din daw makapaniwala na tinatarget sila ng isang Karui priest. Sinabi naman ni Bjorn na nasa at least rank 5 ang level ni Elisa, kaya naman kung kakaharapin daw ulit nila ito wala pa rin kasiguraduhan ang kanilang panalo. Kung umatak daw agad ang mga kalaban, habang may mga sandata ito kanina, sigurado daw na may namatay na daw sa kanila ngayon o kaya naman naubos na daw sila. Dahil sa mga pinapakitang leadership ni Bjorn na mamangha naman si Misha sa kanya. Nabilib din daw si Misha kanina noong biglang upakan ni Bjorn si Elisa kanina. Tinanong ni Bjorn si Rottmiller kung magagawa daw ba nitong masundan si Elisa, ngunit sinabi niya naman na wala siyang paraan para magawa ito. Sinabi ni Bjorn na malamang hindi sila basta-basta palalabasin ni Elisa dahil sa alam na nila ang kanyang itsura at pagkakakilanlan. Sinabi naman ni Dualki na upakan na lang daw ulit ito ni Bjorn katulad ng ginawa niya kanina. Nainis naman si Bjorn at sinabi na paano naman kung i-ambush sila nito habang nakikipaglaban sila sa mga iba pang halimaw. Kaya naman si Bjorn ay nagpa siyang pumunta daw sila sa Witch's Forest kanina. Sila ay nasa loob na ng Witch's Forest, hindi daw ito ang magandang lugar para sa kanilang grupo, ngunit ito lang daw ang pinakamagandang pagpipilian nila. Ang sumpa sa katawan nila ay natanggal na, kaya naman si Misha ay gumaan na ang pakiramdam, pati si Rottmiller ay pareho din ang naramdaman. Tama daw ang sinabi ni Bjorn tungkol sa lugar na ito na pwede matanggal ang kanilang sumpa. Ngunit paano naman daw nalaman ito ni Bjorn kung unang beses niya pa lang daw nakapunta dito? Sinabi naman ni Bjorn na nabasa niya daw ito mula sa library. Ang dalawa naman ay natuwa sa kanilang narinig na ang isang barbarian ay nagbabasa ng mga libro. Si Misha ay biglang nagulat at sila ay nagsimulang makakita ng buhay na puno. Si Bjorn naman ay iniisip na ilusyon lang daw ang kanilang nakikita. Ngunit mukhang sa iba ay may ibang ilusyon ang kanilang nakikita. Si Misha ay may mga naririnig na mga panlalait sa kanya, na sinabi naman ni Bjorn na normal lang daw ito sa lugar na ito. Si Rottmiller at si Hirukod naman ay matatag pa din dahil hindi na daw ito ang unang beses nilang makapunta sa lugar na ito. Si Dualki naman ay nag-umpisa na naman masuka dahil sa mga ilusyon na kanyang nakikita. Iniisip naman ni Bjorn na nakakahilo nga daw talaga ang paligid kung ito ay pagmamasdang mabuti. Tinanong ni Bjorn kung kaya pa daw ba ni Dualki magpatuloy na kanya namang sinang-ayunan. Sinabi ni Hirukod na magpahinga na daw muna sila para maka-adjust sa kanilang kapaligiran. Sinabi ni Hirukod na siya muna ang magbabantay kaya naman agad nang bumagsak si Bjorn dahil sa matinding pagod nito sa kanilang paglalakbay. Habang nakahiga si Bjorn may gusto daw sabihin si Hirukod tungkol kay Elisa. Naalala daw ni Hirukod na habang nasa Adventurers Guild siya noon para magpasa ng team recruitment member, may isang babae daw ang lumapit sa kanya, nagtatanong ng kung ano-anong tanong. Ngayon niya lang daw naalala ito matapos niyang mapagtanto ang lahat ng nangyayari. Noong pumasok sila noon sa Rapture may nakuha daw siyang numbered item, pinagmayabang niya din daw noon ang presyo nito noon, kaya naman mukhang narinig daw siya ni Elisa. Ang Guardian Wristguards ay isa daw numbered item na may 3,102 live na number. Si Bjorn naman ay nagulat matapos marinig ang kwento, dahil sa nalaman niyang nagkakahalaga daw ng 50 milyon ang numbered item na meron si Hirukod. Tinanong naman ni Bjorn kung bakit hindi agad ito nakilala ni Hirukod kanina, sinabi naman ni Hirukod na kakaiba daw ang suot nito, hindi niya na din daw nagawang makapag-focus sa mukha nito agad kanina. Iniisip naman ni Bjorn na ibang parte daw kasi ang tinitigan ni Hirukod, kaya naman hindi niya agad ito nakilala kanina. Malamang narinig din daw nito ang kanilang mga plano sa pagpasok sa labyrinth. Sinabi ni Hirukod na totoo daw palang nakakaakit ang yaman ng mga masasamang tao. Sinabi naman ni Bjorn na kasalanan daw ito ni Hirukod dahil sa hindi nito pagiging maingat. Si Bjorn naman ay nagulat matapos gisingin nila Misha. Nagtaka si Bjorn kung may mga halimaw daw ba sa paligid.
Napansin ni Bjorn na may fairies daw pala sa paligid. Sila ay pang-siyam na rank na halimaw, hindi rin daw delikado ang mga ito. Ngunit dahil sa dami ng mga fairies na nagtipon-tipon sa isang lugar, malamang nasa paligid din daw nito ang isa pang halimaw. Sinabi naman ni Hirukod na medyo mahirap daw kalabanin ang halimaw na ito para sa kanila, ngunit mukhang ayos naman na daw ang kalagayan ni Duwalki, kaya naman papalabasin na daw ni Hirukod ang halimaw. Si Hirukod ay gumamit na ng kidlat, at ito ay inatake ang mga fairies. Ito ay mabilis nilang natalo, kaya naman ito ay paunti-unti na ding nagpapakita sa kanila. Ang halimaw ay nagpakita na at ito ay isang troll. Ang halimaw na ito ay nakikita lang sa Witch's Forest at ito ay may ugaling sundan ang malaking grupo ng mga fairies. Ang halimaw ay mabilis nang sumugod, nagawang masangga ni Hirukod ang atake, ngunit baka sa mukha ni Hirukod ang hirap at sakit. Iniisip naman ni Bjorn na wala daw palang mataas na pain tolerance si Hirukod. Ang Witch's Forest ay hindi daw maganda sa mga adventurer na warrior type dahil may effect dito na nagiging mas masakit ang mga atake ng mga halimaw ng maraming beses sa lugar na ito. Kaya naman kahit masangga ng mga adventurer ang atake, mararamdaman daw nila ang sakit mula sa atake. Ang karamihan din daw sa mga halimaw sa witches ay immune sa physical attack. Kaya naman si Hirukod ay tinatanong kung hindi pa din daw ba handa si Duwalki gumamit ng magic. Si Duwalki ay sinabi namang handa na daw siya, kaya naman naghanda ito para umatake. Gamit ang kanyang magic na gawa ni Duwalki na matapos ng isang tira lamang ang halimaw. Si Hirukod naman ay nalungkot dahil walang hinulog na essence ang halimaw. Sinabi ni Rottmiller na kumilos na daw sila dahil ang Witch's Forest ay hindi daw magandang lugar para maging pahingahan. Si Rottmiller ay nagulat sa kanyang nakita, pati si Bjorn ay nagtataka sa kanyang nakita kung mga adventurer nga daw ba ang mga ito. Ngunit mula grupo si Elisa ay biglang nagsalita at sinabi na sila Bjorn daw ang pumatay sa kanyang mga kasamahan. Ang lalaki ay sinabing sa likod niya lang daw si Elisa. Iniisip naman ni Bjorn na mas mahihirapan na sila dahil sa pagdala ni Elisa ng mas marami pang adventurer para labanan sila. Dahil matatalo sila sa laban na ito, sinabi ni Bjorn na gamitin na daw ni Hirukod ang kanyang numbered item. Agad namang ginamit ni Hirukod ang kanyang numbered item na may kakayahang maging immune ang kanyang mga kasama sa kahit na ano. Sinabi din ni Hirukod na oras na daw para tumakbo na silang lahat. Habang tumatakbo, tinanong naman ni Misha na kung paano sila nahanap ni Elisa. Si Bjorn ay naiinis at iniisip na malamang nasundan daw sila ni Elisa sa pagpasok sa Witch's Forest. Matapos niyang malaman na nasa lugar na sila, naghanap na daw muna ito ng ibang adventurer para tulungan siyang tapusin sila. Sigurado din daw na nagkunwari si Elisa na biktima upang makuha ang tiwala ng mga adventurer. Malamang plano daw nito na pag-awayin ang kanilang grupo at biglang tapusin silang lahat kapag nanghina na silang lahat. Iniisip din ni Bjorn na nasa 5 minuto lang daw ang pagiging immune nila. Ilang sandali pa natapos na ang oras ng kanilang immunity. Gamit ang kakayahan ni Rottmiller bilang scout, nalalaman daw nito kung anong daan ang pinakamagandang tahakin nila. Gamit ang kanilang karanasan sa loob ng labyrinth, nagagawa daw nilang mahanap ang tamang daan. Ang totoong kakayahan ng isang scout ay nasusubok pagdating sa Witch's Forest, dahil ito na din daw ang huling lugar para makarating sa pang-apat na palapag. Gamit ang matalas na pang-amoy ni Rottmiller, nagagawa niyang mahanap ang tamang daan kahit na laging gumagalaw ang mga puno sa buong paligid. Dahil mataas na ang level ng pang-amoy ni Rottmiller, may kakayahan na daw itong makaamoy ng mana upang mahanap ang tamang daan. Sinabi din ni Rottmiller na magaling din daw ang scout ng sumusunod sa kanila dahil hindi daw nila magawang makalayo sa mga ito. Sinabi ni Rottmiller na bibilisan niya na daw ang pagtakbo, kaya naman pilitin daw ng kanyang mga kasamahan na makasunod. Napansin ni Bjorn na pagod na si Misha, ito ay medyo kinakapos na din sa paghinga. Kasabay pa nito siya ay natapilok sa kung ano, kaya naman siya ay nadapa. Tinanong ni Bjorn kung ayos lang daw ba siya, kaya naman sinabi ni Misha na ayos lang daw siya. Agad namang binuhat ni Bjorn si Misha dahil alam niyang hindi daw talaga maayos ang pakiramdam nito. Ang dalawa ay handa na umalis, ngunit napansin ni Bjorn na nawala na ang kanilang sinusundan sa kanilang harapan. Nagtaka naman si Misha kung bakit hindi kumikilos si Bjorn, kaya naman sinabi niya mukhang nahiwalay na daw sila sa kanilang mga kasama. Sinisi niya din si Bjorn dahil hindi niya nagawang masundan ang kanilang mga kasama. Sinabi naman ng ating bida na kumalma lang si Misha, dahil sigurado daw na babalikan sila ng kanilang mga kasama kapag napansin nilang hindi na sila nakasunod sa kanila. Iniisip ni Bjorn na halos impossible daw ang makalabas sa Witch's Forest ng walang kasamang navigator. Tinanong ni Misha kung gaano pa sila katagal maghihintay,
ngunit sila ay bigla namang nakarinig ng pagsigaw. Iniisip din ni Bjorn na galing ito sa kanilang mga kasama, kaya naman sinabi ni Misha na sundan daw nila kung saan nanggagaling ang tunog. Sinabi naman ni Bjorn na hindi daw siguradong mahahanap nila ang kanilang mga kasama kung susundan nila ang pinaggalingan ng tunog. Mukhang sila Rottmeiler din daw ang hinahabol ng kalaban, kaya naman mas maganda kung lalayo na lang muna sila sa lugar. Habang tumatakbo sinabi naman ni Misha na ayaw niyang mamatay sa lugar na ito. Sinabi naman ni Bjorn na kumalma lang daw si Misha. Umiiyak na din siya at sinisisi ang kanyang sarili dahil sa kanyang pagkadapa kanina. Sinabi naman ni Bjorn na mag-focus na lang daw si Misha sa kasalukuyan kesa magreklamo sa mga tapos ng mangyari. Sinabi ni Bjorn na maghanap daw si Misha ng potion sa bag ng ating bida at inumin ito para makatakbo daw ng mag-isa si Misha. Sila Bjorn ay tumigil at magkakaroon daw muna sila ng maikling pahinga. Si Misha ay inakalang mamamatay na daw siya kanina habang umiinom ng potion at bit-bit ni Bjorn. Tinanong ni Bjorn kung ayos na daw ba ang paa nito na sinang-ayunan naman ni Misha. Iniisip ni Bjorn na marami pa ang araw na natitira bago sila makaalis sa labyrinth. Dahil sa kakayahan nilang dalawa ni Misha na parehong may physical attack lamang, mahihirapan daw silang kalabanin ang mga makakasalubong nilang mga halimaw. Ang ating bida ay may naiisip na gawin. Tinanong niya kung kasal na daw ba si Misha. Nagtaka naman si Misha at tinanong kung bakit naman daw ito natanong ni Bjorn. Mula sa background tinanong ni Bjorn kung naniniwala daw ba si Misha sa kasabihang hindi niya pwede ipakita ang buong katawan niya sa ibang tao. Si Misha ay sinabi na hindi daw siya naniniwala. Sinabi niya din na masyadong kakaiba daw ang mga tinatanong ni Bjorn. Ang ating bida ay sinabi na mabuti naman hindi naniniwala si Misha. Si Bjorn ay paunti-unting lumapit kay Misha, kaya naman pinalayo ito ni Misha. Sinabi din ni Misha na hindi pa daw siya handa sa balak gawin ni Bjorn. Ngunit ang ating bida naman ay nilabas ang frost ring. Binigay ito ni Bjorn at sinabi na matagal na daw siyang naghahanap ng nararapat na tao para ibigay ang bagay na ito. Nagtaka naman si Misha kung bakit siya binibigyan ng singsing ni Bjorn. Ngunit ang ating bida naman ay sinabi na mangako daw si Misha na mananatili lagi sa kanyang tabi. Si Misha ay nagulat at sinabi na nababaliw na daw si Bjorn. Nangako din ang ating bida na hindi niya daw iiwan si Misha kahit anong mangyari, at sana ganun din daw ang gawin ni Misha para sa kanya. Hindi daw masaya si Misha sa ginawa ni Bjorn. Humingi siya ng tawad kay Bjorn, at sinabi na hindi niya daw naiisip si Bjorn bilang kasintahan, dahil ang gusto niya daw sa lalaki ay hindi maskulado katulad ni Bjorn. Nagtaka naman si Bjorn kung ano daw ang sinasabi ni Misha. Kaya naman muling sinabi ni Misha na hindi niya daw gusto si Bjorn maging kasintahan. Sinabi naman ni Bjorn na hindi sila nagkakaintindihan ni Misha dahil ang gusto lang daw ni Bjorn ay magkaroon sila ng pangako sa isa't isa para maging solidong magkasama sila bilang adventurer kapalit ng singsing. Nagulat si Misha sa nangyari at sinabi na muntikan na daw siyang maloko ni Bjorn. Pwede daw bumitaw si Misha sa kanilang magiging kasunduan anumang oras. Ngunit kailangan daw nitong palitan ang halaga ng singsing na ibibigay niya kay Misha. Sinabi din ni Bjorn na 15 milyon ang halaga nito. Nagtaka naman si Misha kung ano naman daw ang nagagawa ng singsing na ito para magkaroon ng halagang 15 milyon. Sinabi naman ni Bjorn na maliit na halaga lang ang sinabi niya sa bagay na ito, dahil gamit daw ang singsing na ito matutupad na daw ni Misha ang matagal niya ng pinapangarap. Habang nagtataka si Misha sa sinasabi ni Bjorn, iniisip naman ng ating bida na gigisingin niya daw ang nakatagong kapangyarihan na meron si Misha. Ang item na ito ay isang numbered item na nakuha noon ni Bjorn sa matandang mentor ni Raven na si Dean. Mukhang wala daw magandang nagagawa ang singsing na ito. Ngunit sa oras daw na masira ang singsing mangyayari daw ang totoong layunin ng item na ito. Matapos ang mahabang oras sa paghahanap ng paggagamitan noon ng singsing. Nalaman noon ng ating bida na ang item na ito ay para sa mga Teranthrops na hindi pa nakakagawa ng kontrata sa isang Spirit Beast. Matapos masira ang singsing sa kamay ng isang Teranthrop, ang Spirit Beast na si Scadia ay lilitaw. Ang Spirit Beast ay nasa harap na ni Misha at ito ay handa ng gumawa ng kontrata kay Misha. Agad namang tinanggap ni Misha ang kontrata sa Spirit Beast. Hinawakan na ito ni Misha at ilang sandali pa. Ang Spirit Beast ay naging liwanag at paunti-unting nakipag-isa kay Misha. Kaya naman ang kontrata naging matagumpay at natapos na. Si Misha ay hindi daw makapaniwala dahil nakagawa siya ng kontrata sa isang Spirit Beast ng sobrang dali. Tinanong ni Misha kung ano daw ang meron sa singsing at bakit hindi niya din daw alam ang tungkol sa bagay na ito.
Nagtataka din siya kung bakit hindi daw ito sinabi ng kanyang tatay noon na may ganitong paraan daw pala. Sinabi naman ni Bjorn na malamang hindi daw alam ito ng kanyang tatay, na ipinagtaka naman ni Misha. Kaya naman sinabi ni Bjorn na matagal na daw pinag-aaralan ng mga mage ang tungkol dito. At noong kailan lang din daw nila nalaman ang totoong gamit nito. Nagtaka naman si Misha kung paano naman daw nalaman ni Bjorn ang tungkol dito, at paano din daw ito napunta sa kanya. Mula sa background sinabi naman ni Bjorn na magbihis na daw muna si Misha bago magtanong ng kung ano-ano. Nagulat naman si Misha at nagtaka kung kailan pa daw siya nawala ng kasuotan. Si Bjorn ay inaasahan na daw ito at naghanda na ng maisusuot ni Misha. Napansin ni Misha na may bagong gamit si Bjorn. Tinanong niya din kung bakit daw nawala ang kanyang kasuotan. Sinabi ni Bjorn na tinanggal niya ang mga kasuotan ni Misha kanina dahil sa kalagitnaan daw ng paggawa ng kontrata masisira daw ang kasuotan ni Misha. Tinanong ni Misha kung bakit daw siya tinanong nito tungkol sa kung kasal na siya kanina. Sinabi naman ni Bjorn na baka magalit daw ang asawa ni Misha kung sakaling meron. Nagalit si Misha dahil natanong daw ni Bjorn ang ganong bagay, ngunit hindi niya man lang daw siya sinabihan tungkol dito, kaya naman sinabi ni Bjorn na nagmamadali siya kanina. Tinanong ng ating bida kung wala daw bang gusto sabihin si Misha sa kanya. Habang naiinis pa din, bigla naman itong naging maamong pusa at nagpasalamat sa ating bida. Si Bjorn ay hindi daw marinig ang sinasabi ni Misha, kaya naman lakasan daw nito ang kanyang sinasabi. Si Misha ay tinawag si Bjorn, at sinabi na sinubukan niya daw ang magpakamatay noong nakaraan, ngunit natagpuan daw siya ng kanyang tatay at sinagip ang kanyang buhay. Sinabi naman ni Bjorn na dapat magpasalamat siya sa kanyang tatay, ngunit sinabi ni Misha na hindi niya alam kung magandang kwento nga daw ba ang sasabihin niya. Dahil noong magising siya may sinabi daw ang kanyang tatay. Sinabi nito na kung gusto niyang magpakamatay pumunta daw ito sa loob ng labyrinth at doon mamatay. Iniisip naman ni Bjorn na malala daw pala ang pamilya na mayroon si Misha. Yun daw ang dahilan kung bakit siya pumunta sa loob ng labyrinth, ngunit hindi niya daw balak magpakamatay, dahil ang gusto niya na lang daw ay ang makalayo sa kanyang pamilya. Iniisip din daw ni Misha na maging isang malakas na adventurer upang kilalanin siya ng kanyang pamilya at matanggap ng kanyang tatay balang araw. Hindi daw siya sigurado kung matatanggap siya ng kanyang tatay, ngunit ngayong may spirit beast na siya, magandang simula daw ito para sa kanya. Si Misha ay yumuko at muling nagpasalamat dahil sa ginawa ni Bjorn. Hindi niya din daw makakalimutan ito hanggang sa siya ay mamatay. Si Bjorn ay masaya naman at sinabing mangako daw si Misha sa mga guardian gods kung totoo nga daw ba ang sinasabi niya. Masaya naman si Misha na nangako sa mga guardian gods. Sa lahi ng mga Tyranthropes ay merong summoning. Meron ding strengthening, at ang huli ay powers. Sa kalagayan ni Misha meron daw siyang strengthening. Matapos gumawa ng malakas na pag-atake, sila ay nakatalo ng panibagong halimaw. Dahil sa bagong kakayahan ni Misha may pag-asa na daw silang manalo sa mga nakakasalubong nilang mga halimaw. Si Misha ay naninibago pa sa kanyang bagong kapangyarihan. Iniisip naman ni Bjorn na katulad nilang mga barbarian may level din ang spirit beast ng mga Tyranthropes. At sa kasalukuyan si Misha ay may level 1 spirit beast pa lamang, kaya naman hindi pa daw nito kayang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa kanyang sandata. Iniisip ni Bjorn na hindi kakayanin lahat mag-isa ni Misha ang mga lumilitaw na halimaw. Kaya naman oras na daw para tumakbo sila. Makalipas ang 11 hours, sa loob ng oras na ito sila Bjorn ay nakatalo ng iba't ibang klaseng halimaw, kaya naman nagkaroon din sila ng maraming experience points at magic crystals. Si Misha ay pagod na daw matapos nilang makipaglaban sa mga halimaw ng halos 11 hours na. Habang nagpupulot ng magic crystal, iniisip ni Bjorn na mabuti na lang wala silang nakakasalubong na 7th rank na halimaw. Nagpapasalamat din siya dahil hindi pa sila nakikita ni Elisa. Dahil sa pagkawala ng singsing kay Bjorn, nagsimula na daw mag-activate ang passive skill ng kanyang Golem Corpse Essence. Kaya naman dahil dito, unti-unti daw masisira ang tibay ng kanyang mga armor. Nadidismaya din si Bjorn dahil hindi man lang daw siya makahanap ng essence na attributable. Napansin din ng ating bida na masyado nang napapagod si Misha, kaya naman iniisip niya na sobrang baba na daw ng kanilang tsansa na makabalik pa sa syudad. 12 hours na daw simula noong pumasok sila sa Witch's Forest, kaya naman ang debuff na nararamdaman nila ay paunti-unti na ding lumalakas. Si Bjorn ay pinasuot ang lupid kay Misha, isusuot daw nila itong dalawa upang hindi sila magkahiwalay. Alam naman na daw siguro ni Misha ang abnormalidad na pwede nilang maranasan habang tumatagal sila sa Witch's Forest na sinang-ayunan naman ni Misha.
Ang effect ay nag-umpisa ng gumana, kaya naman iniisip ni Bjorn na hindi na daw sila pwedeng huminto sa paglalakad. Ito ang Witch Eye, at ito ang rason kung bakit hindi nagtatagal ang mga adventurer sa Witch's Forest. Dahil kapag nanatili sa isang lugar ang adventurer, lilitaw ang kanibaro na isang 7th rank na halimaw. Habang tumatagal sa Witch's Forest, lumiliit din ang oras ng paglitaw ng kanibaro. Dahil sa 70 hours na simula noong pumasok sila sa Witch's Forest, tumaas na din ang level ng Witch Eye sa level 5. Iniisip ni Bjorn na mahigit 60 hours na simula noong mahiwalay sila sa kanilang mga kasama, ngunit nananatiling naliligaw pa din sila. Simula noong nag-activate ang Witch ay hindi pa daw sila nagpapahinga ni Misha, dahil 10 minuto na lang ang kailangan nila upang lumitaw ang kanibaro. Dahil sa lubid, hindi sila magkakahiwalay ni Misha tulad ng dati sa kanilang mga kasamahan. Si Misha ay sinabihan si Bjorn na bumagal lang sa paglalakad, na sinang-ayunan naman ni Bjorn. Napansin ng ating bida na pahina ng pahina na si Misha, at dahil ito sa sobrang matinding pagod. Si Misha ay nahihila dahil sa sobrang bagal niya ng maglakad. Iniisip ni Bjorn na laging nahihila ng lubid si Misha kahit na binagalan niya ng maglakad. Iniisip ni Bjorn na malamang nakakaranas na daw si Misha ngayon ng panggugulo ng mga ilusyon sa paligid dahil sa sobrang nanghihina na ito. Sinabi ni Bjorn na bubuhatin niya na si Misha para makapagpahinga ito. Habang nagsasalita, bigla naman siyang binuhat ni Bjorn na ikinagulat naman ni Misha. Sinabi ng ating bida na makinig lang daw si Misha sa kanya. Si Misha ay hindi na nagreklamo tulad ng normal na ginagawa niya. Kaya naman napagtanto ni Bjorn na napagod na daw talaga si Misha. Sila Bjorn ay 86 hours na sa Witch's Forest, at ang Witch Eye ay tumaas na din sa level 6. 17 hours na din daw ang nakalipas simula noong buhatin ni Bjorn si Misha. Ibinababa niya lang daw ito kapag may halimaw na daw silang kailangan na lalabanan. Si Bjorn ay malapit na ding maubusan ng lakas. Kapag hindi daw nila nahanap ang kanilang hinahanap, sigurado daw na mamamatay sila sa lugar na ito. Mula sa kawalan may babaeng nagsalita, at ang boses ay pamilyar naman kay Bjorn. Ang babae ay sinabi na nagawa ni Bjorn maayos ang pinakamalaking problema ni Misha, kaya naman bakit hindi daw ito landiin ni Bjorn at maging kasintahan ito. Napansin ni Bjorn na ang babae ay ang kanyang ex-girlfriend. Ang babaeng ito ay isa daw ilusyon, ngunit iniisip naman ni Bjorn na parang hindi ito isang lusyon. Iniisip ni Bjorn na hawakan ang babae dahil mukhang magiging napakainit daw nito sa kanyang pakiramdam. Kumikilos din daw ang babaeng ito katulad ng kanyang ex. Naisip niya din na dahil siguro ito sa kagagawan lamang ito ng kanyang imahinasyon. Ang ex ni Bjorn ay inaakit siya at tinanong si Bjorn kung ano na daw ang gusto niyang mangyari. Sinabi din ng babae na alam daw lahat ni Bjorn ang bawat sulok ng kanyang katawan. Hinawakan niya na si Bjorn at tinanong ito kung pareho pa din daw ba ang tipo niya ng babae. Si Bjorn ay nakakaramdam ng matinding libog sa kanyang pakiramdam matapos makita ang kanyang ex-girlfriend. Sinabi din ng babae na iwan niya na si Misha at sumama na lang sa kanya. Si Bjorn ay binitawan na ang kanyang bag at handa na sumama sa kanyang ex. Si Bjorn ay tuluyan ng naakit ng babae. Habang patuloy siyang nilalandi ng babae, bigla namang may sumuntok dito, kaya naman ito ay tumilapon. Nagulat naman si Bjorn at napagtantong ilusyon lang ang nangyari. Si Misha ay patuloy na nilabanan ang babae. Tinanong niya din ang ating bida kung ayos lang daw ba ito. Sinabi ni Misha na natapos niya na daw tapusin ang halimaw na dryad. Nagulat naman si Bjorn nang marinig ito, dahil ang halimaw na ito ay isang 8th rank na halimaw na may kakayahang tumapos ng mga adventurer sa sexualidad na pamamaraan. Napagtanto ni Bjorn na kaya naman daw pala parang totoo ang lahat dahil hindi naman daw pala ito isang ilusyon. Nagpasalamat naman si Bjorn dahil sa pagligtas ni Misha sa kanya. Si Misha ay bigla namang nagulat sa kanyang nakita dahil sila ay nakakita ng mga iba pang adventurer. Ang lalaki ay nagtataka kung bakit dalawa lang sila ni Bjorn, kaya naman napagtanto ng babae na mukhang naliligaw daw silang dalawa. Iniisip ni Bjorn na isang malawak na lugar ang Witch's Forest, wala din gaanong tumatagal na adventurer sa lugar na ito. Lumipas na din daw ang pang-8 araw kaya naman dapat nakaakyat na daw ang mga adventurer sa mas mataas na palapag. Nagtataka si Bjorn kung ano ang ginagawa ng ibang adventurer sa lugar na ito. Tinanong ng lalaki kung nahiwalay daw ba sila Bjorn sa mga kasamahan nila, na sinang-ayunan niya naman. Iniisip din ni Bjorn kung kailangan daw ba nilang magtiwala sa mga ito. Tinanong ni Misha si Bjorn kung ligtas na daw ba sila, ngunit pinakalma niya na muna si Misha. Ang matandang babae naman ay sinabi na hindi sila masamang tao, may mga anak din daw sila sa syudad na inaalagaan, kaya naman hindi daw nila sasaktan sila Bjorn.
Si Bjorn ay tumanggi sa alok nila, at iniisip na mas delikado daw ang mga ito kung may inaalagaan silang anak. Ibig sabihin daw nito ay may ginagastusan silang ibang tao, kaya naman sigurado daw na kailangan nito ng pera, at magkakaroon din daw ang mga ito ng mas matinding motibasyon para kumita ng malaking pera. Si Misha ay sinabi na maaring makatulong sila sa kanila, ngunit pinatahimik lang siya ni Bjorn. Si Bjorn ay nag-iisip ng paraan, ngunit hindi niya alam kung ano nga daw ba ang dapat nilang gawin. Biglang naisip ni Bjorn na bigyan ng reward ang grupo kapalit ng kanilang kaligtasan. Ngunit bago siya makipagnegosasyon, kailangan niya na daw munang alamin kung anong klaseng tao sila. Kaya naman nagpakilala na muna si Bjorn sa grupo. Ang lalaki ay nagpakilala din bilang Hans Stove at siya daw ang scout ng grupo. Nagulat naman si Bjorn nang marinig ang pangalan na Hans. Napapaisip din siya kung bakit nga daw ba napakaraming may pangalan na Hans sa mundong ito. Iniisip ni Bjorn na may 2 warrior, 2 archer, at 1 scout ang grupo. Kaya naman sobrang delikado daw ng kanilang kinakaharap na sitwasyon. Binulong ni Bjorn kung may tiwala daw ba si Misha sa kanyang desisyon, na sinang-ayunan naman ni Misha. Iniisip ni Bjorn na maaaring nag-aalala lang siya sa wala, ngunit kailangan daw nilang mag-ingat ng mabuti. Sinabi ni Bjorn na magpapatuloy na sila at hindi sasama sa grupo, ngunit nagtaka naman ang grupo at tinanong kung hindi daw ba nila kailangan ng kanilang tulong. Totoo na kailangan nila Bjorn ng tulong, ngunit dahil sa sama ng pakiramdam niya sa mga taong ito, delikado daw kung ibababa niya ang kanyang depensa. Si Bjorn ay sinabi na kaya nila nang sila lang ni Misha, kaya naman aalis na daw sila. Ang pana ay biglang pinakawalan, at ito ay nagawa namang masangga ni Bjorn. Nang dahil sa pag-atake ng mga ito sa kanila na pagtanto ni Bjorn na hindi sila mapagkakatiwalaan. Ang isang archer ng grupo ay nagtataka kung bakit ginawa ito ng matandang babae, ngunit sinabi naman ito na dahil daw ito sa mga gamit ni Bjorn. Sinabi ng babae na gawa sa litinum ang armor ni Bjorn, kaya naman malaki daw ang kikitain nila dito. Habang nag-aalala ang isang lalaki, si Hans naman ay sinabing umalis na ito kung hindi nito masikmura ang gagawin nila. Napansin ni Hans na expandable ang bag ni Bjorn. Dahil sa sobrang mahal nito, hindi daw nila magagawang makabili nito kahit na magtrabaho pa sila ng 1 taon. Ang lalaki ay hindi daw kayang pumatay ng kapwa niya adventurer. Kaya naman sinabi ng matandang babae na umalis na ito kung ganon. Ang isang lalaki naman ay sasali daw sa pagpatay kanila Bjorn, dahil hindi naman daw siya mayaman para maging mabait sa kanila. Sinabi ni Misha na bakit hindi na lang daw sila tumakbo, ngunit iniisip naman ni Bjorn na masyado na daw silang pagod para tumakbo. May scout din daw ang kanilang kalaban kaya naman hindi nila magagawang makatakas. Iniisip ni Bjorn na isang paraan na lang daw ang kanyang naiisip para makatakas sila sa delikadong sitwasyon na ito. Binulong ni Bjorn na kailangan pa nila ng oras para patagalin ang usapan sa mga kalaban na sinang-ayunan naman ni Misha. Sinabi ni Bjorn na ibibigay niya daw sa kanila ang kanyang bag at panangga. Tinanong niya din kung sapat na daw ba ito para buhayin sila ng grupo. Ang mga kalaban naman ay sinabi na patayin na lang daw agad nila si Bjorn, ngunit si Misha ay biglang nagsalita at sinabing prinsesa siya ng mga Terantrops, kaya naman bibigyan niya daw ng reward ang mga ito kapag hinayaan nila siyang mabuhay. Si Bjorn naman ay nagtataka kung umaarte lang daw ba si Misha. Si Hans ay biglang nagdalawang isip na patayin si Misha, ngunit ang babae naman ay sinabi na malamang ire-report daw sila ni Misha kapag binuhay pa nila ito. Ang dalawa naman ay handa na tapusin si Misha at sinabi na malamang may dala din daw itong mamahalin na item. Ang grupo ay sumugod na para tapusin sila Bjorn. Iniisip ni Bjorn na hindi na daw nila mapapatagal ang usapan, ngunit iniisip niya din na oras naman na daw para lumitaw ang halimaw. Ang kanibaro ay lumitaw na at napansin ni Bjorn na isa itong rank 6 na kanibaro. Dahil sa paglitaw ng kanibaro nagulat naman ang grupo at nataranta. Iniisip naman ni Bjorn na naging sulit daw ang 5 araw nilang pananatili sa Witch Forest dahil sa sitwasyon na ito. Sinabi ni Bjorn na sumakay si Misha sa kanya, habang pasugod iniisip ni Bjorn na imposibleng takbuhan ang kanibaro. Dahil susunod daw ito hanggat hindi namamatay ang kanyang target. Si Bjorn ay nilagpasan ang halimaw. Nagtataka naman ang grupo kung ano daw ang ginagawa nila Bjorn. Ngunit matapos mahampas sa ulo si Hans, iniisip ni Bjorn na gagamitin niya ang grupo para maging pamalit sa kanilang walang takas na sitwasyon sa halimaw. Plano ni Bjorn na iwan na ang kanibaro sa mga kalaban, at sila naman ay tatakbo na daw palayo. Ang kanibaro ay gumamit na ng kanyang skill na tinatawag na mana mines. Habang natataranta ang grupo, sinabi naman ng matandang babae na hindi sila pwede gumalaw dahil sa mga mana mines.
Sinabi ni Hans na kailangan na daw muna nilang tapusin ang kanibaro, at tsaka naman daw nila hahabulin mamaya sila Bjorn. Iniisip ni Bjorn na kaya niyang takasan ang mana mines, habang patuloy na tumatakbo ng mabilis, kaya naman nagpatuloy lang siya sa mabilis niyang pagtakbo. Si Misha ay may napansin sa paa ni Bjorn. Ang kanibaro naman ay gumamit na naman ng kanyang skill at naglabas ng mga alagad niyang mga aso. Ang mga ito ay mabilis na sumugod at tinapos si Hans, habang ang isang lalaki naman ay hindi daw magawang makagalaw dahil sa mana mines. Ang grupo ay paunti-unting tinatapos ng halimaw. Si Bjorn ay biglang nakagat ng isa sa mga aso, kaya naman bigla din siyang gumamit ng flash explosion para tapusin ito. Si Bjorn ay nagugulat dahil hindi niya na daw maramdaman ang kanyang paa. Dahil hindi na makatakbo si Bjorn, magpapalit daw sila ng plano. Sinabi ni Bjorn na si Misha na daw ang bahala, kaya naman sinabi ni Misha na ibato daw siya ng malakas ni Bjorn sa kanibaro. Ang ating bida ay ibinato na si Misha na parang isang Pokemon, kaya naman si Misha ay handa nang tapusin ang kalaban. Si Misha ay nakagawa ng malakas, mabilis at direktang tama sa kanibaro. Si Misha ay may napansin, at ito ay ang matandang babae na humihingi ng tulong sa kanila. Humihingi ito ng potion at sinabing magbabayad ng malaking halaga ng pera. Ngunit bigla na lang nagkalat ang dugo sa paligid. Si Misha ay sinabi na hindi kakayanin ng potion ang ganito kalalang pinsala, ngunit sinabi ni Bjorn na huwag siyang mag-alala. Dahil sa potion at sa essence ng vampira, ang paa ni Bjorn ay mabilis na bumabalik sa dati. Nagtaka at nagulat naman si Misha sa nangyari, dahil simpleng healing potion lang naman daw ang ginamit ni Bjorn. Iniisip naman ni Bjorn na sobrang maasahan daw talaga ang kakayahan na meron ang isang essence ng vampira. Nagtataka si Misha kung saan nga daw bagawa si Bjorn, dahil hindi man lang daw ito nakaramdam ng sakit noong gumamit ito ng healing potion. Sinabi naman ni Bjorn na mataas daw ang mental fortitude nilang mga barbarian, kaya naman hindi sila nakakaramdam ng masyadong sakit kapag umiinom ng potion. Naalala niya din noon si Einar na hindi man lang nag-react noong uminom ito ng potion. Dahil sa taas ng pain tolerance ng stat ni Bjorn, halos wala na din daw siyang maramdaman kapag umiinom siya ng potion. Si Bjorn ay naghanda na at muling isinuot ang lubid. Sinabi ni Bjorn na magpatuloy na daw sila bago pa lumitaw ang panibagong kanibaro. Nagtaka naman si Misha kung paano daw nalaman ni Bjorn na delikadong tao ang grupo kanina. Sinabi naman ni Bjorn na dahil daw ito sa pangalang Hans. Iniisip din ni Bjorn na sumpa daw sa kanya ang pangalan na yon. Nagtaka si Misha sa dahilan ni Bjorn, ngunit sinabi naman ng ating bida na maswerte sila dahil nagawa nilang makatakas kanina. Nalungkot si Misha dahil sa biglang pag-atake sa kanila ng babae kanina. Sinabi naman ni Bjorn na maaaring mabait daw ang babae kanina, ngunit dahil sa mukha silang mahina at may mga dalang mamahalin na gamit, nasilaw daw ang mga ito sa pera. Iniisip din ni Bjorn na kasalanan na daw ito ng kanilang mga kalaban dahil sa sila ang unang umatake sa kanila. Hindi daw maintindihan ni Misha ang sinabi ni Bjorn, ngunit tinanong naman siya nito kung bakit nga daw ba pumasok si Misha sa loob ng labyrinth. Sinabi ni Misha na dahil daw sa pera, kaya naman sinabi ni Bjorn na kapareho lang daw sila ng dahilan ng kanilang mga nakalaban kanina. Ang pera ay pinaka-basic needs ng mga tao sa mundong ito, dahil kapag hindi sila makakaipon ng sapat na pera sigurado na daw ang kanilang magiging kamatayan. Iniisip ni Bjorn na marami daw siyang natututunan sa paglalakbay na ito. Makalipas ang 110 hours sa Witch's Forest, si Misha ay may napansin at sinabing nahanap niya na ang kanilang hinahanap. Masaya naman sila nang mahanap ito, dahil ito lang daw ang tanging lugar na pwede silang makapagpahinga sa loob ng Witch's Forest, at tinatawag daw itong Witch's Hut. Si Bjorn ay hinawakan ng puno, at iniisip na sana wala nang mangyaring masama. Ang ating bida ay nagawa ng makapasok sa Witch's Hut.